Okay, so tawagin na po natin ang ating susunod na magsasalita. Ito ipapaliwanag niya sa atin kung ano nga ba yung 6 na haligi ng pananampalatayang Islam. Na kung saan, kung kayo po ng mga Kristiyano ay meron po kayong mga pinaniniwalaan, sa Islam mayroon din po. At ito yung isinasabuhay ng bawat Muslim. Tawagin po natin ang imam. Ibig sabihin siya po yung namumuno sa pagdarasal doon po sa moske ng Barangay Imbalbalatong, Pozorubio, Pangasinan. At siya rin po ay kasulukuyan na nangangaral o takapagturo din Islamiko doon po sa bayan ng doon po sa Pangasinan. At naimbitahan din po siya sa iba't ibang mga lugar pa, katulad ng Tarlac, ng Nueva Ecija at iba pang lugar dito sa Pilipinas. So tawagin po natin si Ustaz Jamil Magalong. Yan, kamag-anak po niya si Mayor Magalong ng Baguio, uncle niya. Guwapo din, katulad ng ating Mayor Magalong ng Baguio. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran. Maraming salamat po ya Ustaz Abdul Wali sa inyong mga ibinahagi. Okay, bago po ako mag-start, pwede po bang mag-request? Okay lang po? Pwede po bang tumayo po muna tayo? Tayo. Konting unat lang po para mawala po yung antok. Baka may inaantok na po eh. Ano po? Sino po yung inaantok na? Wala? Hep hep? Hooray! Wala pang inaantok ha? Kasi kung may inaantok dyan, o baka may tulog na po. Kung may tulog na dyan, bigyan natin ng unan. Okay? Konting unat. Okay. Okay na po? Wala na pong inaantok? Hindi po tayo sasayaw. Pinatayo ko lang po kayo para makita kung sino po yung inaantok. Pero dahil wala na pong inaantok, sige, upo na po tayo. Kala nyo, magzuzumba tayo ha? Okay. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamawain, ang pinakamahabagin, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauuko lamang sa Kanya. At nawa ang Kanyang pagpapala, kapayapaan at pagpugay ay sa Kanyang lahat ng mga sugo at propeta at sa lahat ng mga taong nagpakabuti at tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. So bilang pandaigdigang pagbati po ng mga Muslim, kami po ay bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ang ibig sabihin po nito ay sumainyo nawa ang kapayapaan, ang habag, at pagpapala ng ating tagapaglikha. So yun po yung pandaigdigang pagbati ng mga Muslim na siya rin pong pagbati na ginamit ng lahat ng mga sugo at propeta. So yun ay pinapanatili po ng mga Muslim hanggang sa panahong ito. Unang-una tayo po ay pumupuri, dumadakila at nagpapasalamat po sa ating tagapaglikha sa pagkakataong itong ipinagkaloob niya sa atin. Kaming mga Muslim ay naniniwala po na hindi po mangyayari yung isang bagay o hindi magaganap ang isang bagay liban na lamang kung ito ay ipahintulot o itakda ng dakilang tagapaglikha. So, dahil itinakda niya, ipinahintulot po niya na tayo makarating ng mapayapa rito sa lugar na ito, alhamdulillah, papuri sa Kanya, tayo po ngayon ay naparito. Nandito tayo ngayon, payapa. At makikinig ng mensahe ng pananampalatayang Islam. Pangalawa ay binapasalamatan din po natin, siyempre, ang atin pong butihing barangay captain dito po sa barangay Saitan, si barangay Captain Roy B. Bumaa. Hapon po si Kap. Ay, gandang hapon po. At sa lahat po ng mga kagawad at sa lahat po ng mga barangay officials. Okay po? So, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagsuporta sa programa pong ito. At syempre, ay pinapasalamatan din po natin ang lahat po ng mga dumalo sa programang ito. Okay po, nandito po kami, hindi po para manira ng relihiyon, hindi po para pilitin ang sino mang yumakap sa Islam, bagkos na parito lamang po kami upang gampanan po yung aming obligasyon bilang mga Muslim. At ito po yung iparating po sa inyo ang mensahe o katuruan ng pananampalatayang Islam. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyong pagdalo. Kayo po yung bida sa programang ito. Opo. Pati kami, bida. Kasi wala namang kalaban dito eh. Okay? So maraming salamat at sa ganun din sa lahat po ng kapatirang Muslim na sumuporta at dumalo sa pagtitipong ito. Okay. Ako po si Brother Johnny Jamil Magalong. Ako po ay kasalukuyang nag-iimam din po sa aming moske sa Imbalbalatong, sa may Masjid An-Nur. Pag sinabing imam, kami po yung namumuno sa pagdarasal sa aming moske.
At kami rin din po yung nagbibigay ng sermon tuwing Friday. At kabilang din na din po sa aming gawain ay yung iparating po yung mensahe ng Islam sa mga kababayan po natin tulad po ninyo na hindi pa po mga Muslim. Ang paksa na nais ko pong ibahagi sa inyo sa hapong ito ay patungkol po sa mga paniniwala ng mga Muslim. Ano ba yung mga pinapaniwalaan po ng inyong mga kapatid na Muslim? Kasi bawat isa sa atin, meron po tayong mga kanya-kanyang mga pinapaniwalaan, di po ba? Kristiyano, meron din pong paniniwala. Ganon din po ang mga Muslim, meron din po kaming mga pinapaniwalaan. At ito po yung nais kong ibahagi po sa inyo. Ang inihiling ko lang po sa bawat isa sa atin, sana sa maikling oras po ng aking pagsasalita rito at pagpapaliwanag ng Islam, sana po ay gamitin po natin yung ating pangunawa, yung ating pandinig, at isang tabi muna po natin yung bugso ng ating damdamin. Okay po? Para maunawaan po natin ng lubusan, ano ba ang mensahe ng Islam? Ano ba yung mga teaching sa Islam? Ayan po. Yun lang po yung pakiusap ko po. And then mamaya, pwede po kayong magtanong. Okay po ba yun? Hep, hep! Ay, gising na gising ha. Wala pong tulog? Ang bibigla po ako pag may nakita akong inaantok, tinatanong ko po ng biglaan yun. O, dapat makasagot. Okay. So, kaming mga Muslim, ay meron po kaming mga pinapaniwalaan din tulad po ninyo. May mga paniniwala rin po ang mga Muslim, syempre. Ito po yung tinatawag na 6 na haligi ng paniniwala. 6 pillars of faith. 6 na haligi ng paniniwala. Saan? Dito po sa 6 na haligi ng paniniwala na ito, dito po nakabase ang mga pinapaniwalaan po naming mga Muslim. Actually, meron po tayong mga pagkakahalin tulad ng mga paniniwala. At matutunghayan po ninyo ito mamaya, basta makinig lamang po kayo. Ayan, umpisa na po natin. Una, kaming mga Muslim ay naniniwala at sumasamba lamang po sa nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. Kung sino yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, lumikha sa inyo, lumikha sa akin, lumikha sa ating lahat, siya rin po yung Diyos na sinasamba at dinadalanginan ng mga Muslim. Isa na po yun, paniniwala sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Dalawa, kaming mga Muslim, kami po ay naniniwala tulad din po ninyo. Kami naniniwala sa lahat ng mga anghel na nilikha ng Diyos. Pangatlo, ang mga Muslim naniniwala sa lahat ng mga banal na kasulatan o mga kapahayagan na ipinadala ng Diyos sa kanyang mga sugo at propeta. Yun po yung pangatlo. Pang-apat, kaming mga Muslim ay naniniwala rin po sa lahat ng mga sugo at propeta. Naniniwala kami kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Moises, kay Isaac, kay Jesus Christ, at marami pang mga sugo at propeta. Panglima, kami po ay naniniwala sa tinatawag na araw ng paghuhukom. Opo, naniniwala po kami na mayroong tinatawag na Judgment Day. Tulad po ninyo, naniniwala rin po kami na mayroong paraiso at mayroong tinatawag na impyerno. Pangilang paniniwala na po yun? Panglima. Ay, yung nagsabi pang-anim ha. Okay, ito po yung pang-anim. Yung pang-anim, kami po ay naniniwala sa tinatawag na qadar o mga itinakda ng Diyos. Ano mang nangyayari, mabuti man o masama, naniniwala ang mga Muslim na ito ay nalalaman, ipinahintulot at itinakda ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Okay, so pupunta po tayo sa unang paniniwala. Ang mga Muslim, kami po ay naniniwala na meron lamang nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. Kayo din po ba ay naniniwala? Pwede po bang pakitaas ng kamay yung naniniwala? Sino po ang atheist dito? Wala naman po, no? Kasi mga atheist, hindi po ata sila naniniwala na may Diyos. Tama po ba? Pero lahat naman po tayo ay naniniwala na merong Diyos na lumikha sa ating lahat. Okay, ilan po yun? Isa. Isa o dalawa? Isa lang, syempre. Kaming mga Muslim, kami po ay naniniwala, at sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos. Magkaiba po yun. Pag sinabing naniniwala ang mga tao, maraming mga tao naniniwala sa nag-iisang Diyos. Pero sumasamba sa iba maliban pa sa nag-iisang Diyos na yun. Kaming mga Muslim, ang turo sa Islam, kung sino yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagbigay ng buhay sa atin, siya lang yung dapat sambahin at wala ng iba. Tama po ba yun o mali? Tama. Okay? So yun po yung pagkakaiba. Ang mga Muslim, naniniwala na meron lang nag-iisang Diyos na lumikha at sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. At siya po ang tinatawag naming Allah. Okay? Kapatid,
Bakit ba tinatawag ng mga Muslim sa pangalang Allah ang tagapaglikha? Ito po yung napakagandang katanungan. Bakit nga ba ang mga Muslim pinapanatili na tawagin ang ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah? Ang kadahilanan po, sapagkat siya po mismo ang nagbigay nito sa kanyang sarili. Siya mismo ang nagpangalan sa kanyang sarili. Ang mga Muslim, kami po'y naniniwala na ang Diyos wala siyang pinagmulan. Tama? Siya po yung lumikha sa ating lahat. Siya po yung tagapaglikha. Ang tao, meron siyang pinagmulan. Tama po ba? Nagmula siya sa kanyang ina, sa kanyang magulang. May nanay, may tatay. Yung kanyang magulang, sila yung magdi-decide kung ano yung ipapangalan nila sa kanilang anak. Tama po ba? Meron po ba sa atin dito, pagkasilang niya, no, mula sa sinapupunan ng kanyang nanay, sabi niya, Nay, ang pangalan ko, Maria ha. Meron po ba? Wala. Di ba? Magulang. Sila yung magdi-decide kung ano yung ipapangalan sa atin. Kasi nagmula tayo sa kanila. Pero ang dakilang tagapaglikha, may pinagmulan po? Wala. Wala. Sino po sa tingin natin ang mas may higit na karapatan na magbigay ng pangalan sa ating tagapaglikha? Tayo, na nilikha lamang niya, o siya mismo na lumikha sa ating lahat? Sagot po. Siya mismo na lumikha sa ating lahat. Kaya nga sa Quran mismo sinabi ni Allah, babanggitin ko lang po yung original na salin ng Quran kasi ang Quran po Arabic po ito. Hindi ko po kayo mamajikin ha. Itatagalog po natin isasalin po natin sa Tagalog. Sabi ni Allah, Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sa malapit nitong kahulugan sa ating wika, sinabi ni Allah, katotohanan ako si Allah. Walang ibang Diyos kundi ako lamang. Kaya't sambahin ninyo ako at mag-alay kayo ng pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. So kaya naman pala, wala po tayong mababalita ang Muslim. Ano man yung kanyang lahi, tribo, Ilocano man yan, Pangasinense man yan, Maranao man yan, Bisaya, Japanese, Chinese. Kung sila'y Muslim, tanungin niyo po sila, anong pangalan ng Diyos? Ano pong isasagot? Allah. Wala pong pagtatalo-talo ang mga Muslim. Subalit kung ikukumpara po natin sa ibang pananampalataya, bilang paghahambing lamang, magkakaiba ng pananampalataya, magkaiba pa ng pagtawag sa Diyos. Bakit po? Sapagkat sila mismo ang nag-imbento ng kanilang ipapangalan o itatawag sa dakilang tagapaglikha. Samantalang sa Islam, kaya pinapanatili na tawagin ng tagapaglikha sa pangalan niyang Allah sapagkat siya po mismo ang nagbigay nito sa kanyang sarili. Okay, so maliban doon, meron pong katangian ang tunay na Diyos. Opo. Na nararapat lamang sa Kanya. Paano ba natin mapapatunayan na yung Diyos na sinasamba ng isang tao, siya nga talaga yung tunay na Diyos na lumikha at nagbigay ng buhay sa Kanya? Dapat meron po tayong pamantayan dyan. Di po ba? Kasi hindi po lahat ng pinapakilalang Diyos, itotoong ang Diyos. Kaya nga meron tinatawag na Diyos-Diyosan eh. Pag sinabing Diyos-Diyosan, totoong Diyos o hindi po totoo? Hindi totoo. Kaya nga tinawag na Diyos-Diyosan na kasi hindi siya tunay na Diyos. Okay? Kailangan, naunawaan at nakikilala natin, alam natin yung malinaw na katibayan na yung Diyos na sinasamba natin, siya nga talaga yung totoong Diyos. Bakit po? Halimbawa, pag pumunta, sino po dito yung pupunta ng palengke? Siyempre, lahat tayo, di ba? Namamalengke, mga nanay, mga ate, di ba? Namamalengke tayo. Pagpasok po natin ng palengke, bibili tayo ng isda, halimbawa. Isda. Okay? Pagpasok natin, suki, sabi ng mga nagbibinta ng isda, gusto nyo makapinta eh. Bili ka ng isda, sariwang-sariwa. Bibili po ba kayo agad? Maniniwala po ba kayo na lahat ng ibinibenta nila, sariwa? Hindi, sabi ni nanay. Ha? Ha? Liban na lang, maglagay tayo ng standard. Tama, nay? Paano ba natin papatunayan, may ipuprove na yung isda sariwa? Sige nga po, magbigay kayo ng halimbawa. Kailangan yung isda, ha? Ano yung isda? Kailangan pula yung? Ha? Batikulan. Ha? Pula yung hasang. Ano pa? Mata. Ano po yung pula? Naka-addict po yun. Na? Malinaw yung mata. Ano pa? Sige nga, yung mga nanay, wais. Paano mapatunayan yung isda sariwa? Kung ako yung tatanungin nyo, isa lang yung sasabihin ko. Kailangan buhay yung isda. Di ba? Kasi pag buhay yung lumalangoy, huwag mo lang tanungin kung sariwa kasi lumalangoy nga eh. Di ba ba? Maglalagay tayo ng pamantayan. Di ba? Yung hindi sariwang isda, yung bilasang isda, nadudurog na yung laman,
mabaho na. Di po ba? Gusto ba natin kainin yun? Bilhin yun? Hindi. Bakit? Hindi natin bibilihin yun. Bakit po? Sayang yung pera. Pag kinain yun, masisira ang tiyan. Sasakit yung tiyan. Concern tayo sa kalusugan natin. Di ba? Sa pagpili ng ating makakain, nagiging masuri tayo. Di ba? Nagiging mitikuloso tayo. Kasi ang sinasaalang-alang natin doon yung kalusugan natin. Di po ba? Pag inalok tayo ng isda, sabing sariwa, hindi agad tayo maniniwala. Di ba na maglagay tayo ng standard? Anong pinupunto ko rito? Kung sa pagkain, naglalagay po tayo ng mga standard, pamantayan, para makatiyak tayo na yung pagkain na yun, halimbawa, ay fresh na, isinasaalang-alang natin yung ating kalusugan. Hindi po ba, nay, tay, ate, kuya, mas higit dapat, pinaka-importante, pag mayroong ipinakilala sa ating Diyos, kung meron tayong sinasamba, pinapanalangin ng Diyos, hindi ba dapat mas lalo tayong maging mitikuloso? Dapat mas lalo tayong maging masuri. Di ba? Dapat tiyakin natin na yung Diyos na ipinakilala sa atin, na yung Diyos na sinasamba at pinapanalanginan natin, siya nga talaga yung totoong Diyos na lumikha at nagbigay ng buhay sa atin. Bakit po? Sapagkat kung ang isang tao ay nagkamali ng kanyang sinambang Diyos, ang nakasalalay po doon, ang nakataya ay yung kanyang kaluluwa. Hindi lang physical. Di po ba? Yung kanyang kaluluwa. Yun po yung buong katotohanan. Kaya dapat higit tayong maging masuri sa mga ipinapakilalang Diyos sa atin, sa mga sinasamba nating Diyos. Ngayon, brother, paano nyo ba mapapatunayan na kayong mga Muslim? Si Allah nga talaga yung tunay na Diyos na lumikha sa atin, yung Diyos na sinamba ni Adan, ni Eva, ni Abraham, ni Ismail, ni Isaac, ni Jesus, ni Jacob, ni John the Baptist, ni Muhammad, at napakarami pang mga sugo at propeta. Paano mapapatunayan? Merong isang chapter sa Quran, tinatawag na Suratul Ikhlas, yung kabanata ng kadalisayan. Dito nagbanggit ang Allah ng ilan sa kanyang mga katangian upang ipakilala yung kanyang sarili at patunayan bilang patunay na siya nga talaga yung totoo at tunay na Diyos na lumikha at nagbigay ng buhay sa atin. Ito po, pakinggan po natin at ipasok po natin ngayon itong mga katangian na ito na binanggit ni Allah sa kanyang sarili sa mga kasalukuyang sinasamba natin o pinapaniwala ang Diyos. Kung wala po sa kanila itong katangian na ito, sad to say, hindi po sila dapat sambahin dahil hindi sila tunay na Diyos. Paano ba? Sabi ni Allah sa Quran, Qul huwallahu ahad. Unang katangian, sinabi ni Allah, sabihin mo sa kanila, siya si Allah ang nag-iisa. O sa mga Muslim, banggitin nyo nga yung unang chapter doon sa Suratul Ikhlas, Qul huwallahu, ulit, Qul huwallahu, pag sinabing ahad, tanging nag-iisa. Walang pangalawa, walang pangatlo, walang pang-apat o lima. Isa lang talaga. O yun yung unang katangian ng tunay na Diyos. Agree po ba tayo, nag-iisa lang yung Diyos? Agree po? Wala naman pala tayong pagtatalunan eh. Okay? Yun yung unang katangian ng tunay na Diyos. Pangalawa, sinabi niya, Allahus Samad. Siya, sabi niya, si Allah, siya ay ganap. May sariling kasapatan. Ibig sabihin, wala siyang pangangailangan. Kanino man. Wala siyang pagkukulang. Wala siyang kapintasan. Perfect siya. Ganap nga eh, sandigan ng lahat. Ang tao ang nangangailangan sa kanya, subalit siya ay walang pangangailangan sa kanyang mga nilikha. Hindi siya nagkakamali, hindi siya nagugutom, hindi siya nagsisisi, at lalong-lalong hindi po siya namamatay. Kung kayo po'y pagpipiliin, naitay, mga kababayan, kung kayo sasamba sa Diyos na walang kamatayan, walang kahinaan, pinakamakapangyarihan, o sa Diyos-Diyosan na namamatay? Sa Diyos na walang kamatayan. Pag namatay, totoong Diyos, hindi. Hindi po. Kasi ang Diyos walang kamatayan. Siya nga yung ganap eh. Pag sinabing namatay, mahina, malakas. Mahina, namatay eh. Ang Diyos walang kamatayan. So si Allah binanggit niya, siya ay samad, sandigan ng lahat. Ganap, walang pangangailangan, walang kapintasan, walang kahinaan. Diba? Kaya ipasok po natin yung kinikilala po nating o sinasamba nating Diyos sa mga oras na ito. Kung siya ba ay may sariling kasapatan, siya ba ay ganap? Dahil kung hindi, mag-isip-isip na po tayo. Okay. Pangatlo, sinabi niya, lam yalid wa lam yulad.
hindi siya nagkaanak, hindi rin siya ipinanganak. Ang tunay na Diyos, hindi po siya nagkakaroon ng anak dahil hindi naman po niya kailangan ng anak. Hindi po angkop sa kaluwalhatian ng Diyos na lumikha sa atin na siya magkaroon ng anak. Kasi po, siya po ang pinakamaluwalhati, ang pinakadakila. At hindi rin siya ipinanganak. Opo. Si Allah, ang Diyos na sinasamba ng mga Muslim, ang Diyos na lumikha sa atin, hindi po siya ipinanganak dahil wala po siyang pinagmulan. Okay? Kaya naman ang isang tao, kung siya ay kumikilala o sumasamba sa isang nilalang, halimbawa, o Diyos-Diyosan na ipinanganak, hindi po yung totoong Diyos. Hindi po yung totoong Diyos. Sino ba ang lumikha ng langit at lupa? Sino ba ang nauna? Diyos o itong mundo na ito? Ang Diyos, di ba? Di ba? Kung ang kinikilalang Diyos ng isang tao, kanyang sinasamba, ipinanganak, sino ang nauna? Ang nanay o yung anak? Sige po, sagot. Nanay o anak? Nanay, di ba? Payag ba kayo halimbawa po, yung nanay manganganak ng Diyos? Di ba? Biglang natawa sila ate. Di ba? Imposible mangyari yun. Di po ba? Ang Diyos yung lumikha ng tao. Ang Diyos yung lumikha ng mundong ito. Siya yung tagapaglikha. Kaya hindi siya maaaring ipanganak. Naunawaan po natin? So sabi niya, hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. At walam yakul lahu kufuwan ahad. At sinabi rin niya, wala siyang katulad. Ang lumikha sa ating lahat, wala pa pong nakakita sa kanya. Wala po siyang kasarian. Kaya sa amin, sa Islam, di po namin tinatawag ang Diyos sa pangalang Ama o sa salitang Ama. Bakit? Pag sinabing Ama, babae, lalaki. Lalaki, magkakaroon na siya ng katulad ngayon. Magkakaroon na siya ng kasarian. Sinabi niya sa Quran, laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Wala siyang katulad. Siya ang ganap na nakakarinig, ang ganap na nakakakita. Wala pa pong nakakita sa dakilang tagapaglikha. Nakikita niya tayo, subalit siya ay hindi natin nakikita. Ang tagapaglikha ay kaiba sa kanyang mga nilikha. Wala po siyang katulad. So yun yung binanggit ni Allah. Sa chapter na yun, upang ipakilala yung kanyang sarili. Sinabi niya, sabihin mo sa kanila siya si Allah ang nag-iisa. Ang ganap, hindi nagkaanak, hindi pinanganak, at wala siyang katulad. Yan po ang tunay na Diyos, katangian ng tunay na Diyos na lumikha sa ating lahat. Katangian ng tunay na Diyos na sinamba ni Abraham, ni Ismail, ni Isaac, ni David, ni Solomon, ni Jesus Christ, at marami pang mga sugo at propeta. So malinaw na po ba sa atin ngayon kung sino po si Allah? Malinaw na po? Alhamdulillah. So maliban doon, alhamdulillah, nakilala natin ngayon kung sino ang sinasamba ng mga Muslim. Kung sino si Allah, may katanungan po ako. Alam po ba natin kung bakit tayo nilikha ng Allah? Kung bakit po tayo naparito sa ibabaw ng mundo? Di ba napakagandang katanungan, napakahalagang katanungan? Bakit tayo nilikha ng Diyos dito sa ibabaw ng mundo? May purpose po ba? Meron. Ano po yung purpose na yun? Para sumamba. Tama po. Nagagampanan po ba natin yun? Ha? Sinabi ni Allah sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sa malapit nitong kahulugan, sinabi ni Allah, hindi ko sabi niya nilikha ang mga engkanto at ang mga tao, maliban na lamang na ako ay kanilang sambahin. So yun po pala yung dahilan kung bakit po tayo nilikha ng Diyos dito sa ibabaw ng mundong ito. Hindi para gawin kung ano lang yung gusto nating gawin. Paniwalaan kung ano lamang yung gusto nating paniwalaan. Meron palang purpose. Ano to? Upang siya ay ating sambahin na nag-iisa at huwag siyang ipagtatambal. Ano ba yung ibig sabihin ng pagsamba, brother? Kasi ang akala ko sa pagsamba, pagpupunta ka lang ng Sabado-Linggo sa simbahan, nagsimba ka, tapos na. Ako po'y balik Islam din. Dati rin po akong Kristiyano na yumakap sa Islam. Dating takot sa Muslim, pinag-aralan yung Islam sa gabay ng Allah, ngayon isa na pong Muslim. Naunawaan ko lang noon yung salitang pagsamba, pagpupunta lang kami ng simbahan, kasi doon ako sa Manawag eh. Diyan ako lumaki, diyan ako pinanganak. Pagpupunta kami ng linggo, akala ko yun lang yung pagsamba. Sisimba ka eh. Tapos paglabas, wala na. Alam po ba natin sa Islam, meron pong napakadetalyadong kahulugan yung salitang pagsamba. Na siyang dahilan kung bakit po tayo nilikha ng Diyos. Ano yun?
Ang pagsamba ay anuman o lahat ng gawaing kinalulugdan ng Diyos. Ha? Ang anumang gawaing kinalulugdan ng Diyos, kanyang ipinahintulot, kanyang minamahal, maging ito man ay sa pamamagitan ng ating salita, pagsasalita natin ng kabutihan, pagsambayan, o sa gawa, tumutulong tayo sa kapwa, ginagalang ang magulang, yan ay matatawag na pagsamba. Nakalinig man o nakalantad, lahat yan matatawag na pagsamba. So lahat po pala ng ginagawa ng tao na kabutihan na kaya niya ginagawa yun bilang pagsunod sa dakilang tagapaglikha. Alang-alang sa pagkalugod ng dakilang tagapaglikha, lahat po yan ay matatawag na pagsamba. Yan po ang ibig sabihin ng pagsamba. At yan yung dahilan kung bakit po tayo nilikha ng Diyos. Para sumunod kung ano yung ipinag-utos niya at layuan kung ano yung kanyang mga ipinagbawal sa atin. Yan, napakaganda po ng ibig sabihin ng pagsamba. Yan po yung unang utos ng Diyos. Hindi ba sa first and second commandments? Naniniwala po ba kayo sa 10 commandments? Ni Propeta Moises? Di ba? Ano yung first and second commandments doon? Utos, huwag magtatambal, huwag sasamba sa Diyos-Diyosan. Ilan ang dapat sasambahin? Isa lang. Yun po yung unang utos ng Diyos sa atin. Kung yun yung pinakaunang utos, pinakamahalagang utos, meron din pong pinakamalaking pagbabawal. Pinakamalaking kasalanan. Ano naman po ito? Itong kasalanan ito ay mas matindi pa sa pagpatay, pagnanakaw, pangungurakot, flood control. Yeah? Mas malaki pa itong kasalanan na ito. Ano ito? Ha? Pakikiapid. O ano pa? Malaking kasalanan din po yan, pakikiapid. Ha? Bumatay, malaking kasalanan din. Subalit meron pang mas higit o pinakamalaking kasalanan dyan sa mga nabanggit po natin. Ano yun? 100 Ha? Pag? Ano yung may sinabi po kayo kanina? Sumamba sa Diyos-Diyosan. Yan, may rewards. Tingnan nyo, sumagot lang. May dishwashing na po kayo. Hindi po yan. O may pera pa, may 100. Na, hindi po yan unleaded ha. Baka ilagay nyo sa motor nyo. Okay? Dishwashing yan. Yun po yung pinakamalaking kasalanan na dapat iwasan ng tao. Pinakamalaking pagbabawal ng Diyos. Mas masahol pa sa pagpatay. Ano yun? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. O pagsamba sa iba, maliban pa sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Iisa lang yung Diyos na lumikha sa atin. Tama po ba? Ilan ang dapat sambahin? Kung ang isang tao sumamba sa iba, maliban pa sa nag-iisang Diyos na yun na lumikha sa atin, yun na po yung pinakamalaking kasalanan na maaaring magawa ng tao. Na yung kasalanan na yun, nabanggit sa Quran, sinabi ni Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kung ikaw lamang sabi ng Allah, ay magtatambal sa kanya, sasamba sa Diyos-Diyosan, ay tiyak na mawawalan ng saysay ang lahat ng iyong gawain. At ikaw sa kabilang buhay ay mapapabilang sa mga talunan, mananahan sa apoy ng impyerno. Imagine, gaano man karami yung nagawang kabutihan ng isang tao, matulungin man siya, mapagbigay, magalang, o ano pa mang mga kabutihang nagawa niya. Subalit kung siya ay sumasamba sa iba, maliban pa sa Diyos na lumikha sa kanya, mawawalan po ng saysay yung kanyang mga gawaing iyon. Sayang! Hindi lang yun. Sinabi rin niya, innahu may yushrik billah. Sino man, sabi niya, katotohanan, sino man ang magtambal kay Allah, faqad haramullahu alayhi al-jannah. Ay tiyak na ipagbabawal sa kanya ng Allah, ng tagapaglikha, ang paraiso. Sino ba ang nagmamayari ng paraiso? Tagapaglikha. Wa ma'wahun nar, ang kanyang magiging hantungan sa kabilang buhay ang apoy ng impyerno. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. At sa mga taong yun, mga pagsamba, mga tampanasan, mga kriminal, napapasok sa impyerno, hindi sila makakatagpo doon ng sino mang tutulong sa kanila. Walang tutulong sa kanila. Ganun nakakatakot itong kasalanan na ito. Kaya nga sa Islam, napakalinaw po ng turo. Isa lang yung Diyos na lumikha sa atin, isa lang yung dapat sasambahin natin. Siya lang at wala nang iba. Gampanan natin kung ano yung dahilan kung bakit tayo nilikha dito sa ibabaw ng mundong ito. Sinabi ni Prophet Muhammad, ang huling sugo ni Allah, ang karapatan daw ika ng Diyos, ng tagapaglikha sa atin, ay siya lamang yung ating sasambahin at huwag natin siyang ipagtatambal. Karapatan ng Diyos yun. At kapag binigay po natin yung karapatan ng Diyos sa atin, siya lang yung ating sinambat, hindi natin siya ipinagtambal, sinabi rin niya, ang magiging karapatan naman ng tao
unang kanyang mga alipin sa tagapaglikha ay hindi sila parusahan doon sa apoy ng impyerno. Give and take. Kung ang isang tao pala gusto niyang pumasok sa paraiso, gampanan niya. Ibigay niya yung karapatan ng Diyos. Ano yun? Siya lamang ang kanyang sasambahin at huwag niyang ipagtatambal. Kung ayaw niyang pumasok doon sa apoy ng impyerno. Yan po, ganyan po kaliwanag ang puro ng Islam. Di ba? So yan po yung aral ng Islam, paniniwala at pagsamba sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha, na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, wa may yakfur bit-taghut, sino man ang itakwil niya ang mga Diyos-Diyusan, wa yu'min billah, at siya ay sumampalataya, maniwala lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Tunay na nakahawak siya sa pinakamatibay na lubid, katotohanan na kailanman na hindi ito masisira, na hindi mapapasinungalingan ng ninuman. Ano to? Yung katotohanan ng Islam. Yung katotohanan na meron lamang pong nag-iisang Diyos na lumikha sa atin at siya lamang po ang karapat dapat sambahin at wala ng iba. Pang-ilang paniniwala po yun? Isa pa lang. Diyan po natin medyo pinahaba at ginawang detalye. Sapagkat yung mga susunod, inshallah ay magiging maiksi na lang. Gising pa po tayo? Hep hep! Okay, may natutulog. Hep hep! Ay, okay, gising na po lahat. Okay, wala pong inaantok? Wala po? Okay. Ituloy po natin. Pang-ilang paniniwala na po tayo? Pangalawang paniniwala. Ano yung pangalawang paniniwala? Paniniwala sa mga anghel. Okay, ulitin nyo po. Paniniwala sa mga anghel. Paniniwala sa mga? Isa pa, paniniwala sa mga? Okay. Yun po yung pangalawang paniniwala po ng mga Muslim. Kaming mga Muslim ay naniniwala po sa lahat ng mga anghel na nilikha ng Diyos. Sila po ay nilikha mula sa liwanag. Samantalang ang tao nilikha mula sa lupa. Pag namatay ang tao, babalik siya saan? Sa lupa. Pero lalamahin muna sa kabaong. Diba? Nagmula sa lupa, babalik sa lupa. Ang tao nilikha, may kalayaan, may free will. No? Merong makaya, makita kayo, may sumusunod, may sumusuway. Pero anumang ginawa ng tao, pananagutan niya sa kabilang buhay. Ang mga anghel, sila po ay nilikha sa liwanag. Ano yung purpose? Bakit po sila nilikha? Sila po ay nilikha upang sumunod lamang kung ano ang ipag-uutos sa kanila ng Allah, ng dakilang tagapaglikha. Yun po yung purpose ng pagkakalikha sa kanila. Sinabi ni Allah sa Quran, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hindi nila sinusuway ang ipinag-uutos sa kanila ng Allah, bagkus sinusunod lamang nila kung ano yung ipag-uutos sa kanila. Wala po silang free will. Ibig sabihin, ang lahat ng anghel, nilikha sila upang sumunod kung ano lang yung ipag-uutos sa kanila. Halimbawa po, para mas higit nating maunawaan, sa atin po, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, meron pong dalawang anghel na nagbabantay po sa atin, nakatalaga sa atin. O, lingon po kayo sa kanan. Hindi po nyo makita kasi hindi sila nakikita eh. Di ba? So, meron sa kanan at meron din sa kaliwa. Yung anghel na nagbabantay sa atin, nakatalaga sa kanan, sila po o siya yung in charge sa pagsusulat, pagtatala ng ating mga good deeds. Lahat ng mga kabutihang nagawa ng isang tao, inililistay ng anghel sa kanan. Ano yung kanyang kabutihang ginawa? Saan niya ginawa? Kailan niya ginawa? Naitala po ng anghel yun. Walang nakakalagpas. At yung anghel naman po sa kaliwa, siya naman po yung in charge sa pagtatala o pagsusulat ng mga kasamaan o kasalanang nagawa ng tao. Ano yung kasalanang ginawa niya? Kailan niya ginawa? Kanino niya ginawa? Lahat po yun nakatala. Walang nakakalagpas. At sa araw ng paghukom, meron tayong tinatawag na talaan ng gawa, Book of Record. Naisulat yun ng mga anghel, na yun naman po yung ipapakita sa atin sa darating na araw ng paghukom. Doon tayo hahatulan. Kung saan, kung matimbang yung kabutihang nagawa ng isang tao, hindi siya nagtambal sa kanyang tagapaglikha, sa awa ni Allah, siya ay makakapasok sa paraiso. Subalit kung isang tao ay namatay na nagtatambal o sumasamba sa mga iba o sa mga Diyos-Diyosan, magiging dahilan yun ng kanyang pagpasok sa apoy ng impyerno. Kaya nasa atin po, kung saan natin gustong pumasok. Kung gustong pumasok ng paraiso, sundin kung anong ipinag-utos ng tagapaglikha at dayuan kung ano man ang kanyang ipinagbawal. Kami po ay naniniwala sa lahat ng mga anghel. Halimbawa pa ng anghel, kaming mga Muslim naniniwala rin po
kay Anghel Gabriel. Sino po yung Anghel Gabriel na yon? Siya po yung angel na nagpakita kay Virgin Mary. Naniniwala din po ba kayo kay Virgin Mary? Siyempre, opo. Dami mga kababayang Muslim, tingnan nyo kung paano po sila manamit Virgin Mary. Kasi nga, huwaran po nila si Virgin Mary. Si Virgin Mary po, may asawa, wala. Wala, virgin siya eh. Di ba? Nagpakita sa kanya yung anghel. Anghel Gabriel. Anong sabi sa kanya? O Maria, ikaw ay magdadalang tao. Very good. Ulit. O Maria, ikaw ay magdadalang. Ang mga anghel po ba sinungaling? O hindi po? Hindi. Kasi nga kung anong ipag-uutos sa kanila, yun lang sinusunod nila. Oh, eto na. Nabuntis ngayon si Virgin Mary. Himala. Nagdalang tao. Sinong ipinagbuntis ni Virgin Mary? Si Jesus. Hindi po si Allah. Kasi nga hindi po ipinanganak si Allah. Okay? Si Jesus. Nabuntis si Birheng Maria, nagdalang tao. Ang sabi ni Anghel Gabriel, O Maria, ikaw ay magdadalang tao. Lumipas ang 9 na buwan. Nanganak si Birheng Maria, nagsilang ng sanggol. Sino yon? Ano ang sabi ni Anghel Gabriel kay Virgin Maria? Magdadalang? Nanganak si Birheng Maria, ipinanganak niya si Jesus. Ano si Jesus? Ha? Diyos. May nagsabi, tao. Kanino kayo maniniwala? Kay Anghel Gabriel na nagsabi siya ay magdadalang tao, na tao si Jesus? O sa mga tao ngayon na nagsasabi na si Jesus ay Diyos? Sino ang mas dapat paniwalaan? Ang anghel o ang mga tao sa panahon ngayon? Anghel kasi hindi sila nagsisinungaling. Yung tao ngayon, maraming sinungaling. Di ba? Kaya ang paniniwala ng mga Muslim kay Jesus, pareho sa paniniwala ni Anghel Gabriel. Siya ay tao, sugo at propeta ng dakilang tagapaglikha. Siya, si Jesus, ay kabilang sa pinakadakila at pinakamarangal na propeta ng Allah. Si Jesus ay anak ni Birheng Maria, alipin at sugo ni Allah, ipinadala sa angkan ng Israel. Naniniwala po kami, mahal namin si Jesus Christ. Mahal niyo po ba si Jesus Christ? Siyempre, mamaya, mapapatunayan po natin kung sino po yung totoong nagmamahal kay Jesus. Pangilang paniniwala na po? Ha? Pangalawa, pangatlo. Ano ba talaga? Pangatlo. Ano yung pangatlong paniniwala? Kaming mga Muslim ay naniniwala po sa lahat ng mga banal na kapahayagan na ipinadala o ipinahayag sa lahat ng mga sugo at propeta. Naniniwala po kami halimbawa, kay Propeta Abraham, merong aklat na ipinahayag sa kanyang panahon. Ito yung tinatawag na Kalatas ni Abraham. Scroll of Abraham. Okay? Doon nakapaloob yung mga kautosan ng Diyos. Batas ng Diyos. Ano pa? Si Propeta David. Anong aklat na ipinahayag sa kanya? Yung Salmo ni David. Tama? Kay Propeta Moises, anong aklat na ipinahayag sa kanya? 10 Commandments. Di ba? Yung tinatawag sa Arabic Torah. Okay? Doon nakapaloob yung 10 Commandments. Ano pang aklat? Si Jesus, anong aklat na ipinahayag po sa kanya? Yung Ebanghelyo ni Jesus. Gospel of Christ. Saan na isulat? Sa lingwahe ni Jesus Christ. Tanong po, kilala po ba natin si Jesus? Opo. Mahal po ba natin si Jesus? Opo. Ano ang lingwahe ni Jesus? Sino pong makakasagot? Di ba? Kilala natin si Jesus? Ano po yung lingwahe niya? Sagot. Aramaic. Therefore, kung Aramaic ang lingwahe ni Jesus, yung kanyang ebanghelyo na isulat sa Aramaic din. Ebanghelyo na isulat sa Aramaic. Hindi po yun yung Biblia ngayon, ha? Kasi yung original na ebanghelyo ni Jesus na ipahayag sa Aramaic. Ang tanong, nasaan na po ngayon yung mga original na aklat na yun? Yung ebanghelyo ni Jesus na naisulat sa Aramaic, nag-i-exist pa ba sa panahon natin ngayon? Hindi na po. Okay? Kaya nga kung tayo naniniwala na meron pong Old Testament, merong New Testament, higit lalo ang mga Muslim naniniwala na merong Last and Final Testament. Ito yung pinapaniwalaan po naming banal na Quran. Ang huling revelasyon o kapahayagan na ipinadala ng Diyos bilang gabay sa lahat ng sangkatauhan. Ang Quran ito po ay puro at dalisay na salita ng dakilang tagapaglikha.
Mahigit 1,400 years na ang nakakaraan nung ito po ay pahayag sa huling sugo na si Prophet Muhammad, peace be upon him. Hanggang ngayon po ay nananatili pa rin po sa original na salin. Walang dagdag, walang bawas, walang version, walang pagbabagong naganap. At naisaulo po ito ng milyong-milyong mga Muslim. Allahu Akbar. Opo. Kaya nga sinabi ni Allah sa Quran, mismo ang Diyos ang nagsabi, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Sabi niya, katotohanan na sabi niya na kami ang nagpahayag ng Quran, nagpababa ng Quran, at sabi niya, kami rin ang mga ngalaga at proprotekta nito. So yung isa sa mga ginawang daan, instrumento ng tagapaglika upang mapangalagaan yung kanyang salita, kapahayagan, ay mismong mga Muslim. Dahil po, milyong-milyong Muslim hanggang sa panahon po natin ngayon na isaulo po ang Quran kung paano ito ipinahayag sa huling sugo na si Prophet Muhammad, peace be upon him. Takbir! Allahu Akbar. Ibig sabihin po na Allah ang pinakadakila. Walang pagbabago. Walang pagbabago. Sa ulo ng milyong-milyong mga Muslim. Kaya nga sinasabi po namin mga Muslim, kahit mawala ang lahat ng teknolohiya sa buong mundo, sunugin ang lahat ng aklat sa buong mundo, ang kaisa-isang aklat lamang po na maibabalik sa original na anyo ay walang iba kundi ang Quran. Bakit? Dahil sa ulo po ito ng mga Muslim, milyong-milyong Muslim, ang nakasaulo nito. Kaya kahit mayroon mang magtangkan na dagdagan, bawasan ito, ay hindi sila magtatagumpay. Bakit? Iningatan po ito ng dakilang tagapaglikha. Na isaulo po ito mismo ng kanyang mga tagasunod, walang iba kundi ang mga Muslim. O yan po, naniniwala kami sa lahat ng mga banal na kapahayagan na ipinahayag ng Diyos base sa original na pagkakapahayag. At tanging ang Quran na lamang po sa panahon natin ngayon, yung nananatili sa original na anyo. Walang dagdag, walang bawas, nagsisilbing gabay sa lahat ng sino mang bumasa at magsabuhay nito. Okay, pangilang paniniwala na po tayo. O nay, hindi po ako galit ha. Nilalakasan ko lang yung boses ko kasi kung hinaan ko, baka makatulog kayo. Pagkising nyo na, bigat to. Di ba? Oh. Pangapat, ano po yung paniniwala? Pangapat na paniniwala? Paniniwala sa lahat ng mga sugo at propeta. Okay, review nga po natin ano yung unang paniniwala. Paniniwala kay Allah. Paniniwala kay Allah. Sundan niyo ako. Paniniwala kay Allah. Pangalawa, paniniwala sa mga anghel. Pangatlo, paniniwala sa mga banal na kapahayagan o aklat. Okay? Pang-apat, paniniwala sa mga sugo at propeta. O, tayo, hindi yung sugo ha. Yung sugo na nabibili dyan sa tindahan. Hindi yun. Kami naniniwala sa lahat ng mga sugo at propeta. At kami rin ay nagmamahal at sumusunod sa kanila. Sino po yung mga sugo at propeta na kilala po natin? Propeta Moises, very good sa atin ha. Napaka-attentive talaga. Napakarami po. May mga pinangalanan. Sino? Halimbawa si Propeta Adan, si Propeta Noah, si Propeta Abraham, si Ismail, si Isaac, si Jacob, si Solomon, si David, si Jesus, si Moises, si Muhammad, peace be upon them all. Lahat sila ay mga sugo at propeta. Ha? Mga propeta ng dakilang tagapaglikha. Ipinadala sa sangkatauhan. Ano yung purpose? Bakit po sila isinugo ng Diyos? May purpose ba? Opo, syempre. Sinabi ng Allah sa Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Katotohanan, sabi ni Allah, na kami ay nagpadala sa bawat pamayanan, sa bawat nasyon ng mga sugo at propeta. Ano yung pinakalayunin? Upang sabi ni Allah, anyayahan ng mga tao, ituro sa mga tao na sambahin lamang si Allah na nag-iisa at lumayo, umiwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun po yung pangunahing layunin ng pagkakasugo sa lahat ng mga sugo at propeta. Yun po yung unang misyon ng mga sugo at propeta. Ano yun? Anyayahan ng mga tao, turuan ng mga tao na ano? Na sumamba lamang sa nag-iisang Diyos na lumikha at lumayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun po yung pangunahing mensahe ng lahat ng mga sugo at propeta. Kaya nga mga kababayan, tingin po kayo, tingin. Talinuhan po natin sa punto na ito. Marinig po natin minsan sa mga tao ang salitang ito. Ano yun? Sabi nila, hindi naman importante yung religion. Di ba? Kanya-kanyang paniniwala tayo. Basta na naniniwala ka na mayroong Diyos, okay na yun. Di naman ka gumagawa ng masama eh.
Di ba? Ikaw lang at ang relasyon mo sa Diyos yung makakapagligtas sa'yo. Yun yung mga naririnig po natin, di ba? Baka nga ngayon, yun po yung paniniwala natin. Ngayon, ito po yung tanong. Kung pwede pala tayong magkanya-kanya ng paniniwala, magtayo ng kanya-kanyang religion, paniwalaan kung ano lang yung gusto po nating paniwalaan, sumamba sa Diyos sa kung paanong paraan lang natin magustuhan at maisip. Kung pwede pala yun, magkanya-kanya po tayo ng paniniwala, kanya-kanyang religion. Bakit pa po nagpadala ang Diyos ng mga sugo at propeta? Bakit pa ipinadala si Abraham? Bakit pa ipinadala si Moises? Bakit pa ipinadala si Jesus? Bakit pa ipinadala si Muhammad? Kung pwede pala tayong magkanya-kanya ng religion, kanya-kanyang paniniwala na lang. Di po ba? Kung pwede pala, hindi sana hindi na sila ipinadala ng Diyos. Di po ba? So yun po yung napakalinaw na katibayan na napakahalaga ng pagsunod sa mga sugo at propeta. Kaya sila ipinadala upang sila po yung ating sundin, pamarisan. Kung ano yung dala-dala nilang mensahe, yun ang papaniwalaan natin, yun ang kukunin natin. Kung papaano sila sumamba sa Diyos, ganun din tayo sasamba sa Diyos. Kung ano yung paniniwalang itinuro nila, ganun din dapat yung paniniwala natin. Kaya kaming mga Muslim panatag po kami. Bakit? Kasi yung teaching ng mga Muslim ay hango sa teaching ng mga sugo at propeta. Ang mga propeta sumasamba naniniwala sa nag-iisang Diyos. Ang mga Muslim sumasamba naniniwala sa nag-iisang Diyos. Ang lahat ng mga sugo at propeta, kapag sila'y nagdarasal, sila nagpapatira pa. Ang mga Muslim sa buong mundo, kapag nagdarasal, kami po'y nagpapatira pa. Kami po ay sumusunod sa mga sugo at propeta. Hindi po ba kanina natanong ko, kilala niyo si Jesus? Anong sagot po? Opo. Mahal po ba natin si Jesus? Yes, syempre. Kung mahal, dapat sundin o hindi? Sundin. O ngayon, kaming mga Muslim nag-aangking din po na kami nagmamahal kay Jesus Christ. So paano natin ngayon mapapatunayan kung sino yung totoong nagmamahal kay Jesus Christ? Ha? Paano po? Kung sino yung mga tapat na sumusunod sa teaching ni Jesus Christ, nagpapanatili sa teaching ni Jesus Christ. Ngayon, iisa-isahin po natin, ano po? Gusto po ba nating masunod talaga si Jesus Christ? Siyempre naman. Siyempre naman po. Gusto natin, mahal natin siya eh. Di ba? Kung mahal natin, dapat kilala natin at dapat sundin natin kung ano yung teaching niya. Okay. Si Jesus Christ ay sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos na nagsugo sa Kanya. Ang mga Muslim ay sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos na nagsugo kay Jesus Christ. Kayo po ba sumasamba sa nag-iisang Diyos na nagsugo kay Jesus? Yung Diyos na sinamba ni Jesus? Opo. Okay. Pangalawa, si Jesus at ang iba pang mga sugo at propeta, kapag sila ay nagdarasal, sila ay nagpapatira pa. Ano yung ulo? Yung pinaka-mataas na bahagi ng ating katawan, pinaka-importante. Nandyan yung talino, yung utak, pati yabang nandyan, di ba? Ang mga sugo at propeta, kapag sila nagdarasal, ibinababa. Tanda ng pagpapaalipin, pagpapakumbaba sa dakilang tagapaglikha. Si Jesus nagdasal sa Diyos, nagpatira pa. Ang mga Muslim nagdarasal sa Diyos, nagpapatira pa. Sino po ngayon sa atin ang nagdarasal katulad ng pagdarasal ni Jesus? Sino po? Mga Muslim. Pangatlo, si Jesus, kapag nakikita niya ang kanyang mga disipulo, ang pagbati na ginamit niya, hindi yung hi, hello, kamusta ka, good evening, good morning. Hindi po yun ang greeting si Jesus Christ. Kapag nakikita niya yung kanyang mga disipulo, ang pagbati na ginagamit niya, sumainyo ang kapayapaan, peace be with you. Sa panahon po natin ngayon, sino po ang nagpapanatili ng pagbating ito na ginamit ni Jesus? Sino po? Ang mga Muslim. Dahil saan man kami magkita, kapag nakikita kami, ang batian po namin, Assalamualaikum. Ang ibig sabihin nun, sumainyo ang kapayapaan. Hindi lang po sa simbahan namin ginagamit yung pagbating ito. Pangilan na po yun? Pangatlo. O sino po ngayon yung totoong nagmamahal sumusunod kay Jesus? Sino po? Mga Muslim. O isa pa. Si Jesus. Di ba? Ayon sa kasulatan na binabasa po natin, siya ay nag-ayuno at nagutom. 40 days, 40 nights nag-fasting si Jesus Christ. Tama po ba? Yes! Sino po ngayon ang nagpa-fasting tulad ng pagpa-fasting ni Jesus? Muslim! Bakit? Tuwing buwan ng Ramadan, ang mga Muslim nagpa-fasting po kami 1 month. Pagkatapos dun, pwede pang sundan, voluntary. Okay? So, sino ngayon ang totoong nagmamahal at sumusunod kay Jesus Christ? Mga isa pa, balbas!
Minsan, pinagtatawanan yung mga Muslim para kayong kambing. Nagatidog, tabalbasyo. Di ba? Lagot po sa mga nagsasabi noon. Bakit? Kung sinasabi nyo ang mga Muslim ay mukhang kambing dahil lang sa pagpapahaba ng balbas, ang mga sugo at propeta maging si Jesus nagpapahaba ng balbas, para na rin silang pinaparatangan ng mukhang kambing. Subhanallah. Ito ba? Simpleng pamamaraan ni Jesus at ng mga propeta, sinusunod ng mga Muslim. Sino po ngayon ang totoong nagmamahal at sumusunod kay Jesus? Sagot po, mga mahal po niyo si Jesus, di po ba? Ano po dapat kayo? O sabi niyo, dapat Muslim. Yun po ang katotohanan. Kung nais nating masunod si Jesus Christ sa kung ano yung tunay na teaching niya, wala po tayong ibang pupuntahan kundi sa Islam. Bakit po? Sa Islam naman po itinuturo na dapat mahalin, igalang at sundin ang lahat ng mga sugo at propeta. Kaya panatag po kami na nasa katotohanan. Bakit? Ang aral na sinusunod namin, aral nagmula mismo kay Jesus. Aral na nagmula mismo sa mga sugo at propeta. Nagmula mismo sa dakilang Diyos na tagapaglikha. Ina ni Jesus, sino po? Si Virgin Mary. Paano po manamit si Virgin Mary? Naka-leggings ba siya? Nakabistila. Paano po? Ganun manamit. Sino po ang sumusunod sa pananamit ni Virgin Mary? Kayo, sila po, mga babaeng Muslim. Kasi di pa ako nag-hijab, di ko po bagay yun. Okay? Mga kababaeng Muslim. Kaya wala po tayong mababalitaang, may nabalitaan na po ba tayo? Halimbawa dito sa barangay po ninyo, babaeng Muslim ni rape, binastos? Wala pa. Bakit po? Kasi mahaba. Di po ba? Alam mo, taga-Manawag po ako. Taga-Manawag po ako. Alam niyo po ba pinakamaraming crime ng rape ayon sa mga kapulisan? Sa Manawag po. Di ba? Sino ba yung ano doon? Sino ba yung poon doon? Si Virgin Mary. Kaya sabi ko, bakit kasi hindi sinusunod si Virgin Mary? Kitang-kita na kung paano siya dinadamitan. Di ba? Sino sumusunod? Mga kababaihang Muslim. Kaya wala tayong mababalita ang babaeng Muslim na ni rape. Yun po yung katotohanan. Okay! Sino po ngayon ang totoong nagmamahal sumusunod kay Jesus Christ? Mga Muslim. Kaya kung gusto nating masunod si Jesus Christ, wala tayong ibang pupuntahan kundi sa pananampalatayang Islam. Yun po yung katotohanan. At kabilang po sa huling sugo na pinapaniwalaan ng mga Muslim ay si Propeta Muhammad, peace be upon him. Na kung saan, kung ititrace po natin yung lahi na kanilang pinagmulan, malayong magpinsan po sila ni Jesus Christ. Bakit? Iisa lang po yung lahi na kanilang pinagmulan. Nagmula po sila kay Propeta Abraham. Si Propeta Abraham, merong dalawang anak. Sino? Una, si Propeta Ismail. Sunod, si Propeta Isaac. Si Propeta Isaac, pangalawang anak ni Propeta Abraham, nag-asawa, nagsalit-salin lahi, lumabas ang 12 angkan ng Israel, maging si Jesus Christ doon lumabas. Saan ka ni Propeta Isaac? Si Propeta Ismail na panganay na anak ni Propeta Abraham, nag-asawa, nagsalit-salin lahi, hanggang lumabas ang muling sugo ni Allah na si Prophet Muhammad, peace be upon him. Sinabi niya Allah sa Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Si Muhammad, sabi ni Allah, ay hindi ama ng isa man sa mga kalalakihan sa inyo. Subalit siya ay sugo ni Allah, ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta. Sapat na katibayan para sa mga Muslim na paniwalaan na si Propeta Muhammad ang huling sugo ni Allah, sapagkat mismo ang dakilang tagapaglikha na mismo ang nagsabi. Yun po yung unang katibayan ng pagiging tunay na sugo ng isang sugo. Ano yun? Mismong ang Diyos na lumikha ang magpapatunay at magsasabi na siya nga ay sugo at propeta. Hindi po ang tao ang magdideklara sa kanyang sarili na pagkatapos niyang magbasa, sasabihin niya, sabi niya, ako ay sugo ng Diyos. Di ba? Ang dami na nila. Huwag na po tayong dumagdag. Di ba? Hindi ang tao ang magtatalaga sa kanyang kapwa-tao na siya na yun na ang magiging sugo at propeta. Bagkus ang Diyos lamang po ang tanging may karapatan na magtalaga, pumili mula sa sangkatauhan ng kanyang magiging sugo at propeta. Okay? So yung katuruan ni Propeta Muhammad, peace be upon him, patungkol sa doktrina sa pagkilala at pagsamba sa nag-iisang Diyos, pareho lamang po sa lahat ng katuruan ng mga naunang mga sugo at propeta. Wala po siyang binago doon. Bagkus ibinalik lamang yung mga nawalang original na teaching ng mga naunang mga sugo at propeta. At wala ng sugo ang darating pa.
pagkaraan ni Prophet Muhammad, peace be upon. Okay, so pangilang paniniwala na po tayo? Panglima na. Inaantok na po kayo? Hindi pa po? Okay lang po kayo? O, sige lang. Ako okay lang. Okay lang daw. Sabi, sige, okay na lang din ako. Okay, panglimang paniniwala. Kami po ay naniniwala sa araw ng paghukom. Naniniwala po kami. Tulad din po ninyo. Kami naniniwala na merong paraiso at merong impyerno. Darating yung araw na tayong lahat ay papano dito sa ibabaw ng mundong ito. Sinabi ni Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ang lahat daw ika ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Sa ayaw at sa gusto natin, darating yung panahon, yung oras na lilisanin natin itong mundong ito. Darating yung araw na tayong lahat hahatulan ng dakilang tagapaglikha. At isa lang sa dalawa ang maaaring pasukin ng isang tao. At panirahan, mananatili siya doon, magpakasa walang hanggan. Ano yun? Either walang hanggan sa paraiso, o walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno. Saan natin gustong pumasok? Sa paraiso, syempre. Sa paraiso. Sapagkat ang taong papasok sa paraiso, hindi na siya mamamatay. Lahat ng gusto niya ay pagkakalob sa kanya. Hindi na siya magkakasakit, hindi siya tatanda, hindi siya magkakaroon ng problema, hindi siya magkakaroon ng kaaway, wala nang magchichismis sa kanyang marites. Diba? Walang hanggang kaligayahan. Pero hindi agad makukuha yun ng isang tao sa pamamagitan ng salita lamang. Kailangan mayroong kalakip na gawa pagsunod sa dakilang tagapaglikha. Samantalang ang apoy ng impyerno, ang sino mang taong papasok doon, sasabihin daw ika ng tao kapag siya ay nakapasok sa apoy ng impyerno, pag muni-munihin po natin itong talatang ito, sasabihin nila, qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kung nakinig lang sana kami, nakikinig tayo ngayon, no po? At ginamit namin ang aming mga talino, kung nag-isip lang sana kami noon, ay wala sana kami ngayon sa apoy ng impyerno. Iyon ay kabilang lamang sa pagsisisi at sasabihin ng mga taong papasok sa apoy ng impyerno. Kaya nga may kasabihan po tayo na nasa huli ang pagsisisi. At ang panggatong ika doon sa apoy ng impyerno, mga bato at mga tao. Imagine mga kabundok na bato, magiging panggatong lang sa apoy ng impyerno. Gaano kasidhi yung parusa na yun? Gaano kainit yung apoy na yun? Parusa sa mga taong nagtambal sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Yan tayo mga kababayan, nasa sa atin po kung ano yung tatahakin nating daan. Daan patungong paraiso, pagsunod sa dakilang tagapaglikha, pagsunod sa utos niya, paglayo sa kanyang ipinagbawal, o daan patungong apoy ng impyerno. Ano yun? Pagbubulag-bulagan, pananatili sa kamalian, pagtatambal sa dakilang tagapaglikha. Isa lang po sa dalawa ang maaring pasukin ng isang tao. Pangilang paniniwala na po yun? Panglima. At ang panghuli na paniniwala ng mga Muslim, pang-anim na paniniwala ng mga Muslim, ay yung paniniwala sa tinatawag na qadar. Yung mga itinakda ng Diyos, mabuti man o masama. Kami po yung naniniwala na ang lahat ng nangyayari dito sa ibabaw ng mundong ito, hindi mangyayari ang isang bagay liban na lamang kung ito ay ipahintulot, itakda ng nag-iisang Diyos sa tagapaglikha. Alam ng Diyos ang lahat ng mga nangyayari at mangyayari pa lamang. So kabilang na sinabi ko kanina, sa halimbawa ng pagtatakda, mga itinakda ng Diyos, ay yung makarating po tayo rito ngayon ng payapa upang mapakinggan po ang mensahe ng pananampalatayang Islam. Kabilang po yan sa mga itinakda ng Diyos. Isa pa sa kainaman, mabuting maidudulot ng paniniwala sa mga itinakda ng Diyos. Ano man yung dumating sa buhay ng isang taong naniniwala sa itinakda ng Diyos. O masakit man yan, sa una masakit. Okay? Malungkot man yan. Namatayan ng mahal sa buhay. Nalugi sa negosyo. Nasalanta ng bagyo. Kung siya ay naniniwala sa mga itinakda ng Diyos, hindi niya susisihin ng Diyos na tagapaglikha. Bakit? Sapagkat batid niya na yun ay itinakda na. Yun ay napagpasyahan na. Ang taong hindi naniniwala sa mga pagtatakda ng Diyos, kapag dumating sa kanya ang mabigat na problema, pagsubok, anong sinasabi ng mga taong ito? Diyos ko, bakit ako pa? Diyos ko, bakit mo ginawa sa akin ito? Sinisisi niya ang dakilang tagapaglikha kung hindi siya naniniwala sa mga pagtatakda ng Diyos. Subalit kung siya ay taos-pusong sumasampalataya, naniniwala at tumatanggap sa mga itinakda ng Diyos, ay nagiging madali para sa kanya
yung pagtanggap anuman yung dumating sa kanya, mabuti man ito o masama. So yan po yung pang-anim na haligi ng paniniwala ng mga Muslim, paniniwala sa mga itinakda ng Diyos. So yan po yung anim. Una, paniniwala sa Allah. Pangalawa, paniniwala sa mga anghel. Pangatlo, paniniwala sa mga aklat o banal ng kapahayagan. Pang-apat, paniniwala sa lahat ng mga sugat propeta. Panglima, paniniwala sa tinatawag na araw ng paghukom. Pang-anim, paniniwala sa tinatawag na qadar o mga itinakda ng Diyos, mabuti man ito o masama. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga kababayan, dalangin ko kay Allah na nawa ay ipakita niya sa atin ang katotohanan at biyayaan niya tayo ng pagsunod. Ipakita niya sa atin ang kamalian, kaligawan at biyayaan niya tayo ng paglayo rito. Dalangin po namin kay Allah na sana mapasa atin ang kanyang gabay, awa at mapasa atin ang tinatawag na paraiso sa kabilang buhay. Amin. Kung ano man po yung nasabi ko na nakasakit po sa inyong damdamin, meron po bang nasaktan dito? Baka meron po akong nasaktan dito sa aking pagsasalita. Wala po? Ito po Opo, sige po, sandali lang po. Mamaya po may tanong. I-priority po natin si ate ha. Okay po. Okay. Kung meron man, halimbawa po na may mga nabanggit ako kanina, na halimbawa po ay nakasakit po sa ating damdamin, ako po ay humihingi po ng paumanhin po sa inyo. Hindi ko po layunin na kayo ay saktan. Bagkus ang hangarin lamang po namin ang iparating po sa inyo sa abot ng aming makakaya ang mensahe ng pananampalatayang Islam. Kaya kung meron man pong nasaktan, huwag niyo pong dibdibin. Bakit? May likod naman po kasi kayo. Huwag niyong didibdibin. Okay po. Ito ay papaparating naman po ng mensahe ng pananampalatayang Islam. So muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig, pagtataga, sa inyong pagpupujan, paglalaan ng oras, gantimpalaan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kabutihan dito sa mundong ito, lalo sa kabilang buhay. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo nawa mga kapatid ang kapayapaan, ang habag at pagpapala ng ating tagapaglikha. Takbir! Hep hep! Horay na horay sila.